Alam nyo ba na sa isang bayan sa Benguet makikita ang marahil ay pinakamagandang basketball court sa Pilipinas? At hindi lang yan, kung alam mo ang anime na Naruto, ang mga kabundukan dito ay talaga namang hawig na hawig sa Konoha, the Hidden Leaf Village kung tawagin. Kaya panoodin mo ang video na ito para makita mo ang napakagandang bayan ng Bakun sa Benguet. Magmula sa Rizal Province, nagmotor ako para mapunta ng barangay poblasyon sa Bakun, Benguet. Ang pinakapakay ko dito ay akyatin ang Mount Kabunyan. Mahaba ang biyahe at hindi biro ang mga dinadaanan. Pero sa likod ng pagod at ngalay, magagandang tanawin ang nag-aantay at bumungad sa akin. Sa kahabaan ng Kapangan-Kibungan Bakun Road, sinubok tayo ng mga zigzag at matatarik na kalsada habang ang magkabilang gilid ay nakakalulang mga bangin at nagtataasang kabundukan. Halos patapos na ang araw at nababalot na ng hamog ang dinadaanan ko, kaya ang pinakamalapit na homestay na makita ko, dun na ako magpapalipas ng gabi. Kinsayan Homestay yung pangalan. Yan yung sa mother side niya or yung sa mother niya. Yung pangalan na yan. So, nasa kalsada lang yan sila. Siya yung pinakaunang homestay na nakita ko nung papunta ako dito sa Bakun, kaya kinuha ko na agad. Itong nakikita natin ngayon, ito yung daan papunta dun sa poblasyon. Grabe yung nakikita natin dito ng mga kabundukan, no? Ayan, no? Grabe ang tataas. Etong isang to, ayan yung akala mo parang yung sa Naruto o kaya yung sa Hollywood. Tas nandyan yung mga mukha nila. Grabe, kakaiba yung kabundukan dito sa Bakun, Benguet. Napakaganda. Grabe talaga. Napakatahimik, mababait yung mga lokal dito. At napaka-presko ng hangin, sariwang-sariwa talaga. Sarap. Tas maraming falls yan dito. Meron doon. Then meron dito sa side na to. Ito yung kalsada papunta sa poblasyon. Grabe yung nakikita natin ngayong ganda ng kabundukan. Ayan, oh. Grabe yung ganda. Woo! Grabe kabundukan dito. Yan. Grabe, oh. Sobrang ganda. Ito na yata yung isa sa pinakamagandang kabundukan na nakita ko. Pati yung location nung pinaka-barangay o pinaka-bayan, napakaganda rin talaga. Grabe. Woo! Sarap magmotor. Yan yung masasabi mo talaga, napakasarap magmotor.
Ayun, yan na yung poblasyon. Bakun, Benguet. Ganyan siya kaganda. Tunay na tunay yan. Hindi edited. Grabe. Eto na yata yung pinakamagandang basketball court dito sa buong Pilipinas. Grabe oh. Oh. Grabe yung paligid oh. Talagang nagtataasan yung mga bundok. Nakapaikot yan lahat. Kahit di ka marunong mag-basketball dito, parang gugustuhin matry maglaro. Kasi ang ganda ng view. Grabe yung view dito. Sobrang ganda. Pag nakita nyo to, hindi lang tong basketball court. Kahit yung daan pa lang papunta dito sa Bakun, Benguet. Eto sa poblasyon kasi to. Talagang nakaka-amaze, nakakamangha yung ganda, yung taas ng mga kabundukan dito. Grabe. Finally, narating ko na rin tong Bakun, Benguet. Ang tagal ko ng pangarap. Ang tagal ko nang nasa bucket list na akyatin yung Mount Kabunyan at makita yung ganito kagandang view. Hindi naman talaga ang basketball court yung maganda dito, kundi yung mga bulubundukin at mga tanawin na nakapaligid. Sobrang tataas na mga ito na may kakaibang hugis. At dito nga, napaisip ako na parang may pagkakahawig ito sa anime na Naruto. Kung nanonood kayo ng Naruto, makikita mo talagang kuwang-kuwa nito ang Hokage Rock sa bayan ng Konoha, the Hidden Leaf Village kung tawagin. Mala anime talaga ang dating nito, isang komunidad sa gitna ng matatayog na kabundukan. Kakaiba at parang panaginip ang makita ang ganitong kagandang lugar at mapalad tayong masaksiyan ito. Ang barangay poblasyon na ito sa Bakun ay kilala bilang jump-off point sa mga hikers na aakyat ng Mount Kabunyan, Mount Tinglawan at Mount Patulok o kilala din sa tawag na Mount Lubo. Dahil sa mataas na elevation nito, malamig ang klima dito, lalo na sa umaga at gabi, kaya't normal na makikita ang mga residente dito na nakasuot ng balabal o jacket at iba pang panlaban sa matinding lamig. Simple lamang ang pamumuhay dito. Pagtatanim ang pinakang hanap buhay ng mga residente. At dahil dumarami na ang mga umaakyat ng bundok dito, dagdag hanap buhay na din sa mga residente ang pagiging tour guide. Sa barangay poblasyon, may mga homestay na matutuluyan kung nagdanais kayong bumisita at naghahanap ng matutulugan. Maliban sa mga kabundukan, kapansin-pansin din ang mga waterfalls na makikita dito. Tuwing maulan ang panahon, parang lumuluha ang mga kabundukan dito. Isa sa pinaka-accessible na waterfalls na pwede nyong pasyalan dito, ang Teki Falls. Mula sa poblasyon, mga 30 to 45 minutes ang lalakarin. Pinaghalong sementadong daan at sa bandang dulo ay ang trail papunta ng waterfalls. Sinasabing ang Teki Falls ay may taas na tinatayang 80 to 100 feet. Malakas ang bagsak ng tubig mula sa falls. At sa tuwing kasagsagan ng maulang panahon, asahan pa na mas malapad at malakas ang daloy ng tubig nito. Ang Teki Falls ay napapalibutan ng luntiang kagubatan at tanging lagaslas ng tubig at huni ng mga ibon ang maririnig mo dito. Isa sa kilalang spot dito ang bandang gitna ng falls kung saan may nakausling bato na pwede ninyong tungtungan.
Talaga namang napakaganda ng cascade ng waterfalls na ito. Malayo man o malapit ay napakasarap pagmasdan. May 500 pesos na kailangang bayaran sa tour guide para samahan kayo papunta dito. Sa mga nagnanais na pasyalan din ang Bacon Benguet, mayroong mga local bus sa Dangwa Terminal sa Baguio at gayon din sa La Trinidad. Sa susunod na episode, samahan naman ninyo akong akyatin ang Mount Kabunyan, dito pa din sa Bacon Benguet. Kaya huwag kalimutan sumubaybay at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you for watching and see you on our next adventure.